Isang mapagpala at magandang umaga sa ating lahat. Ang tanggapan ng Pantauwang Lungsod ang siyang naatasan na manguna sa ating lingguhang pagtataas ng watawat. Ang ating programa ay magsisimula sa pag-awit ng Lupang Hinirang na pangungunahan ng panauhing banda ngayong umaga mula sa Philippine Coast Guard. Susundan ito ng isang panalangin ni Binibining Bea Maris S. de Guzman. Pangungunahan naman tayo ni Binibining Colleen Marty A. Victoria sa panunumpa sa katapatan ng watawat ng Pilipinas. Kasunod nito ang awit ng Maynila sa saliw ng tugtog ng banda at panata sa Bagong Pilipinas sa pangunguna ni Binibining Divina Rose Ejercito. Pagkatapos nito ay ang awit ng Bagong Pilipinas sa pangunguna muli ng Philippine Coast Guard Band. Mapakikinggan natin ang isang maikling pananalita mula sa nanunuparang pinuno ng aming tanggapan, Ginang Jocelyn J. Quintos, at ang lingguhang mensahe ng ating minamahal na punong lungsod, kagalang-galang Francisco Isko Moreno M. Domagoso. Atin pong pasimula ng ating programa. Sa pananalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon naming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob. Salamat sa buhay, kalusugan, at pagkakataong inyong ibinigay upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa aming bayan. Panginoon, gabayan niyo po kami sa lahat ng aming ginagawa sa araw-araw. Naway magawa namin ang aming tungkulin ng may katapatan, sipag, at malasakit. Bigyan niyo rin po kami ng karunungan at lakas upang magampanan ang aming mga responsibilidad sa kabila ng mga pagsubok na lumarating. Tulungan niyo po kaming maging mabuting halimbawa sa aming kapwa na nagpapakita ng disiplina, integridad at pagkakaisa. Huwag nawa kaming manguna para sa aming pansayang kapakinabangan, kundi para sa kapakanan ng nakararami at ikabubuti ng aming bayan. Iligtas niyo po kami sa anumang kapahamakan at naway ang mga bagay na aming ginagawa ay maging karapat-dapat sa inyong banal na pangalan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa pagnumpa sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasalisan, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa.
itaas natin ang ating kanang kamay para sa panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki ko ang isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong na pagunlarin ang mahal ng bayan. Ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na sa pag-asenso, magsikap ang mabuti. Kuminhawa tayo, magunalat natin sa mundo at ipamalas. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. To the Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Honorable Vice Mayor Chi Atienza, at syempre ang ating First Lady ng City of Manila, Madam Daini Dumagoso, Honorable Members of the City Council, City Administrator Attorney Wardy Quintos, Chief of Staff Cesar Chavez, Secretary to the Mayor Manuel Letlet Sarcal, to all heads of departments, chiefs of offices and bureaus,
at sa bawat isang kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jo Quintos, ang inyong officer in charge sa City Personal Office. Ang aming pong tanggapan ang nagsisilbing Central Human Resource Office ng CGO Manila. May mga local counterparts po kami sa inyong mga opisina. Sila po ang inyong mga administrative officers na katuwang namin sa pagsasakatuparan ng mga polisiya at programa sa ilalim ng liderato ng ating butihing mayor at paggabay ng Civil Service Commission para sa ating maayos na panunungkulan bilang mga public servants. Itong buwan ng Setyembre, tayo po ay nakikiisa sa pagdiriwang ng 125th Philippine Civil Service Anniversary na may temang bawat kawani, lingkod bayan, puso, dangal at galing para sa bayan. Ilan po sa mga sinusuportahan ng ating activities ng civil service po para sa month-long celebration na ito ay ang fun run last September 7 at bloodletting activity ng September 11. Isa rin pong magandang balita ang nais kong ibahagi sa inyo. Nakapasa po sa pagsusuri o accreditation ng Civil Service Commission ang pamahalaang lungsod ng Maynila tungo sa Maturity Level 2 at sa darating na November 12, 2025, ang ating ahensya ay gagawaran ng Bronze Award sa ilalim ng CSC Pro HRM. Ang parangal nito ay binibigay sa mga ahensyang matagumpay na nakatugon sa 4 na pangunahing HR systems. Una, ang recruitment, selection, and placement. Pangalawa po, ang learning and development. Pangatlo, performance management. And ang pangapat po, ang rewards and recognition. Sa buong National Capital Region, 5 pa lamang na lungsod ang nakatanggap ng ganitong pagkilala. At isa na tayo roon. Isang malaking karangalan po ito para sa atin. Patukol naman po sa usapang GSIS, alinsunod sa naging pahayag ni Mayor Isko sa pagsisettle ng unpaid premiums ng mga city employees. Ang City Personal Office po ay nag-facilitate last August 6, 12, 19, and 20, September 2 and 9 ng meetings, consultations, and tutorials para sa mga agency authorized officers or AAOs at mga electronic remittance file or ERF handlers na ang ating mga opisina. Ito ay upang maisaayos at pa-update ang mga records sa GSIS at paitugma ito sa halagang dapat bayaran. Inaasahan po natin na sa prosesong ito ay magkakaroon ng significant reduction sa final amount na siyang lalamanin ng Memorandum of Agreement or MOA between the city government and GSIS. Kaya po ang inyong lingkod, 10 ng ating mga kasamahan sa City Personal Office ay nagpapatiuna sa pagpapasalamat sa ating mayor dahil sa kanyang malasakit at pamumuna upang makuha nating lahat ang tamang benepisyo mula sa GSIS. Sa ganitong pong diwa, isang karangalan na ipakikilala sa inyo ang taong nagsusulong ng mga pagbabago sa lungsod na naglalayong mapabuti at mapaunlad ang buhay, lalo na ng mga higit na nangangailangan ng ating mamamayan. The man who inspires the city's human resources to dream big while putting God first and to commit ourselves to excellence to make Manila great again. Ang ating Mayor, Francisco Isko Moreno Dumagoso. Thank you, morning. Director Jo Quintos. Paalala mo na naman yung 320 million. Tuwing nagme-mayor ako, lagi kayo may utang sa GSIS. Pero the irony of GSIS issue is that ang pinakamalungkot dyan, hindi po pera ng mayor yan. Hindi yan pera ng mamamayan. Pera yan ng empleyado. Ang nakakalungkot, pinaghirapan ninyo, pinawasan, ang trabaho ng syudad, iintrega lang.
bakit kailangan tangananan pa ng ilang individual to the point maapektuhan ang empleyado mano pa pagdating ng retirement mo. Kaya nalulungkot ako lagi na kapag yan ang nababalita. Pati pera ng empleyado, pinagtrabuhan, pinaghirapan. Simple-simple lang eh. Right? To left. Ganun lang kasimple. But rest assured, immediately, I don't know if you remember, first week pa lang ng ating pagbabalik, pinuntahan ko agad yung presidente ng GSIS para itama ang mga record at humingi ng diskwento. Opo, napakalaki po ng penalties and surcharges. But rest assured, gagawan ko ng paraan yan, huwag kayong mag-alala. Noong isang araw lang, nagpipirma ako ng congratulatory certificate. Kasi yung iba sa inyo, 42 years, 35 years, 34 years. But I make sure na kapag kayo magre-retire, you enjoy the fruits of your labor. Good morning. Good morning. Isang makulimlim na umaga sa inyong lahat. Napaka-espesyal ng umagang ito sapagkat para tayo talagang taos-puso pasalamat ko sa Diyos. Dumarami ang mga mabubuti na tumutulong sa lungsod ng Maynila. Ngayong araw na ito ay tatanggapin natin yung aking bagay, familiar kayo sa word na to, solicit. Ako po ay nagsusolicit, kaliwat kanan, hanggat kaya kong tiwayin, hanggat maaari. And I'm happy to inform you, each and every one of you, sa tulong ng ating mga mamamayan at organisasyon sa lungsod ng Maynila, partikular na ang FFCCCII. Tayo po ay tatanggap ng 30 NMAX at 3 Hilux na gagamitin natin na para sa kapayapaan at pagresponde ng mabilis sa mga talongges na gustong sumubok sa Maynila. Itong 30 NMAX at 3 Hilux ay ilalaan natin sa Manila Police District. Kaya yung mga nagra-riding in tandem, mas mabilis na ang motor ng police kaysa sa inyo. O sana naman, huwag na nilang gawin dito sa Maynila. But then again, your Manila Police District is ready. Yan tubig. Yan tubig. Ready. And hopefully, marami pang katulad ng FFCCCII. Pakibigyan nyo ang tubig, itabi nyo muna. Ayan. Meron ka ng tubig na doon ka muna sa Gedli. Malinsangan. Inimatay si nanay dahil nagulat siya sa 30 NMAX. Ano lang siguro, kulang sa hangin. But then, I would like to, ayan na, MDRRM. I would like to thank the following person. President of the Federation, Victor Lim, President.
Dr. Cecilio Pedro, immediate past president. Jeffrey Nang, executive vice president. Mr. William Gosiaco, vice president. Mr. Antonio Cosing, vice president. Mr. Willie Limbonhay, board member and treasurer. Dapat pala dito tayo tumatabi. Paldo to. Dr. Fernando Gan, Secretary General. Mr. Gino Chen, Assistant Secretary. Mr. Edison C., Vice Chairman of External Affairs Committee. At 10 ng kanyang mga kasama, halika kayo rito. At ang ating chairman ng Manila Chinatown Development, Tony C. Mr. Antonio Tan, Vice President. Ayan. Malaki-laki tosgas ng mga to. Pwede ba lakasan nyo palakpak natin? Lakasan nyo po. Kamatay na yan. Happy lang ako kasi talagang pinanghihingi ko kayo para umayos lang tayo, madagdagan ang ating kakayanan. So, to the Federation, the FFCC, CII, on behalf of the people of Manila, thank you very much. Nakilala ko po yan, mga 23 anyos pa ako. Ngayon, hindi na rin ang birthday nito mga to. Nagala po kami magkakaibigan. So I'm happy and thank you very much. And I would like to, before I continue, para hindi ko naman kayo maabala masyado, pwede pa kami magpa-picture ng mga Vice Mayor saka ng mga kusyal. Halika mga kusyal, dyan na lang kayo. Vice. Right side. Kaya lang isa mo. Okay. Okay na kayo. Stay na kayo. Stay. Boss. Stay. Nasa gitna siya. Hey! Thank you. Masasana kayo ng ulan. Tumami pa kayo. And also, I would like to thank our visitors from, ito, partner natin to. Maraming beses katulong to ng pamahalang lungsod ng Maynila. Coast Guard, Philippine Coast Guard, palakpakan natin sila. Rear Admiral Tito Alvin G. Andal, Commander CG ETDC, Commodore Maricor R. Soliva, Acting Deputy Commander, Captain Dino B. Garcia. Halika po kayo. At sa kanilang mga banda,
Palakpakan natin. Thank you. Of course, our guests all the way from the Lambanog town. From municipality of Liliu, Laguna. Honorable Ildefonso D. Monleon. Vice Mayor Honorable Arnold A. Montesines. Honorable Hidelisa B. Monpero, LNB President. Honorable Lorena Crisel A. Licoso, Ilocso, SK Federation. Mr. Javier D. Monleon, Municipal Administrator. Members of the Sangguniang Bayan. Halikayo. At ang kanilang mga kawani. Kung nandiyan pa kayo, sumama kayo sa amin dito. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Sabi ko kay Mayor kanina, nagchi-chit-chat kami. Sabi ko sa kanya, pare, pwede ba you join us? Because every year, noong nagme-mayor ako, yung mga produkto sa Mindanao, dinadala namin dito sa Cartilla. Parang food fair. Baka matikman naman namin yung lambanog ng Liliu. Ako ayun, si Director Levi Pacundo. Isama nyo yung kanilang produkto, kaya at least mga 5 produkto para na sa ganoon magkaroon ng pagkakataon yung mga industriya, programa, produktong pang-agrikultura na galing sa probinsya makakuha ng kliyente dito sa Maynila. Yun, tulong natin sa kanila. So, ngayon, baka October 10 yun. Antabayanan mo. O tatawagin ko sa iyo si Director Levi Pacundo. Pwede ba namin marinig yung magandang boses mo dito sa lungsod ng Maynila? O, palakpakan natin. Mayor Monleon. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Poong May Kapal at nabigyan po kami ng pagkakataon na makapunta sa lungsod ng Maynila. At ganoon din po sa ating minamahal na punong bayan, Mayor Isko Moreno, ganoon din po sa ating Vice Mayor, at ganoon din po sa ating bumubuo ng sanggunian at sa lahat po ng empleyado ng pamahalang bayan.
ang bayan po ng Liliw ay taos puso po nagpapasalamat kasama po ang aking sangguniang bayan na maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng opportunity dito po sa inyong lungsod. At talagang kami po bilang po ng bayan, ang laki po kasi ng hinina ng industriya ng tsinelas po sa amin. Gawa po ng mga online. Kaya kami po ay nakikipag-ugnayan sa lahat po ng mga bayan at syudad para po matulungan na po namin ang aming mga magkikinalas sa bayan po ng Liliw. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Pati tsinelas. Magdala ka ng marami rito. Bumabaha dito eh. Kailangan namin tsinelas. But thank you very much. We are honored. And thank you for making time and joining our weekly flag ceremony with our co-servant in the city. Pwede ba kami magpa-picture? Halika, Vice Mayor. O mga konsihal, halika kayo, dito rin kayo. Kapwa niyo konsihal ko. Thank you. Maraming salamat, Mayor Monleon. At ang ating mga kaibigan, Aksyon Demokratiko in Bacolod, Honorable Maria P. F. Legazpi, Punong Barangay. Barangay Handumanan, Bacolod. Elmer L. Pescadero, Barangay Treasurer. Maraming gagasto sa Maynila ngayon. Mario Herona Jr. Ruby Idiosolo. Sa taas. Oh, of course, Leon Flores. Sa taas yata. Andiyan ba si Leon? Baka nasa taas. So thank you very much. I will see you in a while. Kita tayo sa taas. Yes. At mga barangay chairman ng District 4 nandito raw lahat. Yun, no? Parang kilala ko yun. Dating gwapo yun eh. Anyway, to my fellow servant, good morning. Masayang-masaya ngayon yung 6 na ospital. Dahil nung Sabado, nirelease ko po worth 80 million of their share sa professional fee na nakuha nila sa PhilHealth. So, ang kabayanan nyo, matik na. Ilang araw lang, darating na yan sa mga ATM ninyo. I hope hindi nakasanlak. Then, I'm just waiting for the Manila Health Department employees naman. In a matter of a day or two, anantabayanan ko na lang. Sabi ko sa inyo, kahit Sabado, ayaw ko may nabibinbin na papeles. Kaya hanggat mari, kaysa naman humilata ako sa bahay, kung may nabibinbin pang papel, tinitira ko na yan. Whether promotion, appointment,
sweldo, PR, budget, lahat, everything. I don't want to waste time because I know each and every one of you is doing good. So you inspire me. Lahat kayo nagbubuti, lalo akong ginaganahan. Lalo akong na-energize. Kaya sa inyong lahat, yung mga palang meron lang akong mananawagan. Baka may kilala kayong JO. Yung check-in nila, nabubulok na. Kasi napapansin ko, yung mga JO na nakaraan, pinasweldo naman namin. Pero yung check-in, walang kumukuha. Baka taga North Cemetery yung... baka taga South Cemetery yung mga ano na yun. Yung check-in nyo, nandiyan dyan. Kunin ninyo. Pinaghirapan nyo yan eh. Sayang naman. Pero hindi po pwede kukunin ng isang tao nakalagom. Sweldo mo yun eh. Sa lahat naman ng ayaw mong kunin, sweldo mo pa. Wow! Sana all. So, doon naman, sa mga ilang, I think, there is about, as per city administrator last night, may mga 3 pa o 4 na opisina na nasa accounting division pa yung inyong papel. Dala ng hinihintay ko I don't know, maybe you heard the news. Sabi ko, pag hindi pa sumweldo ang JO, itong Setyembre, sa opisina mo, you're fired. That's what I said. Why? Kung ikaw ay department head, bureau head, if you cannot care and show extra attention or some details of your function, basic function, to take care of your people, then there is no place for you to serve the people. Lapit-lapit nung nasa iyo, hindi mo maasikaso, hindi mo mabigyan ng panahon. Paano mo bibigyan ng panahon ang mamamayan? So there is no reason for those departments and bureaus to have it delayed. Dahil pag lumanding sa akin ng papel ninyo, sumpain man ang langit, nakita ninyo, in the speed of light, kahit gabi na, pinipirma ko. Dahil yung isang araw lang na ma-delay sa isang maliit na empleyado sa kanyang sweldo, ang takbuhan na nun kay Bombay. Babali na yun dito, babali na yun doon. Magkakanda, bali-bali ang buto nun, kakabali sa taas ng interes. Kaya sabi ko sa mga department head, pag malasakitan ninyo ang inyong nasasakupang empleyado. Because, tingnan ninyo, malamang marami naman sa inyo siguro dito, narinig nyo to sa nanay ninyo. Sinabi ng nanay ko huwag ka naggagaling-galingan sa kapitbahay kung sarili mong bahay, hindi mo maayos. So there is no point or being good to others outside of your home. Kung tayo na may sa loob ng bahay natin, pariwara. Walang pagmamalasakitan or concern at the very least. So that's why those individuals, huwag kayong mag-alala, pagka hindi pa kayo sweldo. Pero may sweldo ng iba, ulitin ko yung check-in yun, nandyan na. Kaya lang walang kumukuha, daan-daang check-in na nandoon. No? Hinahanap ko pa yung address boundary ng Quezon City at saka boundary ng Makati. Nahanap at tatanungin ko kaya kay Director Dandan. Para makawawa naman. But those who are real, work so hard. You deserve your salary. You deserve the payment. At pumanatag kayo. Hanggat hindi natatapos yan. Although, ako, based on practice, pagka-renewal kasi, usually isang buwan at kalahati ang delay. Pero 2 months may gitna, may problema na yung department head nyo.
Kasi pag hindi lumanding sa akin, hindi pa tapos. Tama, mali? Because I'm the last person to sign. And there is no point not to sign because it is service rendered. Tanungin niyo si Jas, yung ating treasurer. Si Jas Taligon. Tanungin niyo siya. Nakasama ko yan. She knows very well, bago tayo gagastos o totosgas ng pera, you make sure na may pampasweldo. Magbibigay tayo ng gamot, pero yung sweldo ng utaw, hindi natin binibigay. Ano yun? Plastic? Fake yun. So, even to this day, Attorney Paul was given directive. The same policy. Sweldo muna bago ang gasta. Kaya napansin nyo mga unang flag ceremony natin, hindi ba kayo natatawa sa akin ang binabalita ko? Oh, may sweldo tayo sa 15. May sweldo tayo sa 30. Bakit? Eh talaga said na said tayo. Pero kahit anong said natin, iniraraos ko. Bakit? May pamilya rin kayo eh. Mamaya kakain din ako ng pork chop. Pag maswerte-swertehan mo pa, may chicken joy pa ako. But what about one of our employees? Hand to mouth. A delay of 2 or 3 days. More so with 3 months. What they will do? Kayo naman ang ilagay ko doon sa kinalalagyan ng ating empleyado. Ano kaya ang mararamdaman ninyo? Itong si Yorme, nagkagaling-galingan, pero kami hindi pa sumisweldo. I mean, you have to be practical and logical. Kaya, ulitin ko, yung mga hindi pa nakasweldo, magsalita lang kayo. PM nyo ako para malaman ko kung kaninong department yun. But I guarantee you, about 3 or 4 na lang. And I said, ewan ko kung tama ako correct me if I'm wrong. Ang isang naging dahilan nila, halimbawa 40. Yung dalawa, hindi kompleto. Isinama sa lahat ng payroll. Sino na damay? 38. Tama, mali? Bakit mo pagbabayarin yung 38 sa kakulangan ng 2? Kaya hindi pinag-iwalay, nakatamaran nino ng department head. Kaya ganon ang aking pananaw doon. Pwede mo naman hiwalay yun. At yung 38 yung makasweldo na. Tama, mali? I mean, you don't have to be a rocket scientist. So rest assured, to my fellow servant, today is Monday, another week of public service. What is due to you will be given to you. Gusto ko lang, ang request ko lang sa inyo, extra, can you just smile? Smile while we are serving our people. Smile as a universal language. Minsan kahit di kayo nagkakaintindihan, sa smile lang palang nagkakainlaban na kayo. Totoo naman, as a matter of universal language, I just want you to smile. I just want you to love your job. I just want you to have this kind of environment that I am here, I like public service. And those people who will come to me and who will come to my office needs my assistance. Gusto ko ganun ang mindset ninyo. Ganun natin lang. At bibihira ang napagbibigyan. And if I may say it again, like what they said, many are called, but few are chosen. And you are the lucky one. Chosen and given a chance to be of service to others. Pinakamasarap na sa trabaho na sa lahat siguro, yung nakakatulong ka na, may sweldo ka pa.
Hindi ba masarap na pakiramdam yon? And you can be part of the change. This is like entire machine. Meron maaaring tingin nyo sa sarili nyo yung tornilyo, baterya, tanso, bakal. But we are one machine. Without one, you cannot run it properly. That's why I encourage each and every one of you, please create extra step. Tulungan ninyo ako. Hindi ko to kayang mag-isa. 2 milyong umaasa. 3 milyon sa araw na mga taga-lungsod at dumadako sa Maynila. Simple lang ang pangarap ko. Maaliwalas, panatag na pamumuhay sa bawat pamilyang Manileño sa ating lungsod. And in exchange, mag-alala, magsisikap ako maigi. Magsisinop ako. We will make and run the city government efficiently. Kaya sana magsama-sama tayo towards public service. We are here to do service. Ulitin ko ha. Serbisyo sa utaw. Hindi kay Yorme, kundi sa taong bayan. Ngayon naman, kung kayo'y nangangamba na tumutukod tayo sa gastos, huwag kayong mag-alala. Marami pang FFCC, CII. Sukdulan nawa na mamalimos ako para sa inyo. Tandaan nila, sanay akong wala. Nakaraos ako. Iraraos natin ang mamamayan sa lungsod ng Maynila. Muli, I wish this week God will continue to guide and bless each and every one of you. Magandang umaga, pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first! God first. Thank you. Cut.